Ayon dito sa mga lumalabas na balita ay interesado daw ang dalawang teams na sumali dito sa PBA. Dito sa mga reports na lumalabas mukhang ito raw Macau Black Bears ay interesado na sumali bilang guest team dito sa PBA. Hindi pa madetermina ngayon kung anong konferensya sila sasali pero mukhang ayon dito mismo kay Commissioner Willie Marshall, payag sila dito sa ideya na to dahil noon naman bibigay sila ng daan sa mga guest teams katulad ng Bay Area Dragon at Hong Kong Eastern. Maganda ang naging response ng mga fans dito. Kaya nga ngayon mukhang ganyan din yung gagawin nila at mukhang itong ang paglipat dito o yung pagsali ng Macau Area Dragons ay kanila nang gagawin. Bukod dito sa Macau Area Dragons, meron ding mga reports na baka ito raw Chooks to Go ay payagan na rin na sumali dito sa PBA. Alam natin na ang nagiging issue dyan kasi ay pareha sila ng produkto nitong Magnolia Hot Shots. Pero mukhang itong SMC naman daw willing magpalit ng produkto o ng pangalan ng Magnolia para ma-accommodate itong lineup ng Chooks to Go. Mukhang papayagan na rin daw nilang sumali yan dito sa PBA. Kaya mukhang dadami yung mga teams ngayon. Ang balita kasi mukhang itong Chooks to Go daw ay magbubuo ng sarili nilang koponan at hindi bibilin itong Terra Firma, Blackwater o kaya kung ano pa mang team dito sa liga. So maganda yan para dito sa liga at sa mga fans na gustong dumami yung mga teams ngayon dito sa PBA. Kaya kung sakasakali magkakaroon ng bagong koponan dito sa PBA itong Chooks to Go at magkakaroon pa ng guest team itong Macau Black Bears. Kaya magandang development yan at syempre para doon sa mga players na nangangailangan ng sabihin na nating exposure at trabaho dahil syempre every year nadadagdagan yung mga bagong players kaya nga mas maganda na merong mga bago na maisasama dito sa kanilang roster ngayon. Ito nga bang TNT Tropang Giga ay merong plano na gawing trade kasama itong Blackwater Bossing. Ito'y matapos silang matambakan ng San Miguel Beer dito sa game nila kagabi. Mukhang nakita na ng TNT na meron talaga silang problema. Tandaan natin, natalo na itong TNT dito sa Hinebra before. At kung matatalo pa sila dito sa SMB, hindi na maganda yan. Kaya nga mukhang yan talaga pinag-aaralan ngayon. Ditong TNT Tropang 5G na makipag-trade na para dito sa Blackwater para makakuha ng additional na mga sabihin natin players na makatutulong dito kay Coach Jot Reyes. At kabilang daw dito sa kinokonsidera nila ngayon yung pagkuha dito kay Christian David muna dito sa TNT Tropang 5G para magkaroon sila ng isa pang center na magagamit o kaya isang power forward. Malaki may tutulong dito si Christian David dito sa TNT Tropa, lalo na at alam natin na gusto talaga ni Coach Jot Reyes yung mga athletic na mga big men para makapaglaro ng iba't ibang posisyon dito sa court. Kaya nga itong si Christian David matagal na napapabalita na iyan ay kukunin din nitong Blackwater Bossing. Kaya kinakailangan na talaga na gumawa siguro sila ng paraan dito. Kung sakasakali nga na matuloy itong trade na yan, malamang si Glenn Cobunti nang maging kapalit nito dito sa TNT Tropa. Pero hindi pa natin natitiyak dahil syempre marami pang pwedeng magbago dito sa lineup ng TNT. Lalo na at seryoso itong si Coach Jot Reyes dito sa kagustuhan niya na magbigay ng tinatawag natin na additional na support para dito sa kanyang roster. Dahil syempre alam natin, ang binabalak talaga ng TNT ngayon ay makapag Grand Slam. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali talaga na magkaroon ng sabihin nating major changes pagdating dito sa lineup ng TNT para matiyak na sila ay magkakaroon ng mas maganda na resulta. Ito nga bang San Miguel Beer ay magpakakaroon pa ng isa pang trade para maging mas matindi pa itong lineup nila. Tinambakan na nga nila itong TNT kagabi pero mukhang gagawa pa rin sila ng hakbang para maging mas malakas ito. At ayon dito sa mga lumalabas na mga reports ngayon, baka daw itong si Cade Flores ay lumipat na dito sa San Miguel at magkaroon sila ng mas malakas na tinatawag na roster. Dahil mukhang gusto raw talaga nitong si Coach Leo Austria, mukhang papalitan itong si Motaw Tuwa at si Cade Flores ang ilalagay dyan. So magiging straight up daw yung trade. Hindi pa natin masisiguro kung kailan to matutupad. Pero habang nananalo kasi San Miguel, hindi siguro gagalawin yung lineup niyan. Pero as of now, mukhang sa tingin ko papayag na itong si Coach Leo Austria na papalitan din to si Tautua. Eventually, baka pagkatapos ng conference na to, palitan na nila si Mawala Tautua. Ang maliwanag lang dito kung ikaw ang San Miguel ay gusto mong masiguro na
magiging continuous yung sabihin nating pagtuloy ng magagandang performance ng kanyang mga players. Kaya nga mukhang kinakailangan daw talaga na itong si Motau Tua ay mapalitan dahil mas consistent daw itong si Cade Flores. Kaya kung sakasakali, magiging mas matindi pa yung lineup ng San Miguel kapag ito'y natuloy. Kaya nga kung ikaw naman, itong si Coach Leo Austria, very happy ka syempre dito sa nilalaro nila ngayon. Pero gusto syempre ng San Miguel Beer na mas siguro na sa mga darating na conferences ay magkakaroon sila ng iba pang players na maaasahan. Kaya dito talaga masasabi natin masusubukan yung galing sa pag-negotiate nitong San Miguel. Lalo na at sinasabi ng Titan Ultra ay sila independent team na. So hindi yan basta-basta papayag sa mga dating trades na ginagawa ng Northport. Ngayon, dito namang si Motau Tua for Cade Flores, sa tingin ko patas naman yan. Kaya malamang pumayag din kaagad-agad itong Titan Ultra, lalo na sila ay naghahanap ng veterano na tutulong sa kanila. At ang huli nating report ngayon ay dito sa Barangay Ginebra. Mukhang sa tingin ko lang mukhang mas malaki tsansa ng Ginebra na makapasok na dito sa playoffs. Dahil yung natitira nilang laban ay kontra dito sa Rain or Shine na alam natin medyo hirap ngayon dahil wala si Kit Datu. Plus, so yung laban ng Barangay Ginebra kasama pa dyan sa schedule nila itong Blackwater, Terra Firma at Titan Ultra. Yung mga teams na nangungulelat. So ibig sabihin nito, malaki tsansa na magkasunod-sunod yung mga panalo ng Barangay Ginebra. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko kahit na medyo mababa standings ngayon ng Ginebra, malaki ang tsansa na sila ay makaabot ng playoffs. Ngayon, para maging mas maganda ang resulta nito, sa tingin ko kinakailangan itong si Isaac ko makabalik na at maglaro para dito sa Gene Kings. At kung totoo yung balita, mukhang nagta-try out din daw nito si Terence Romeo para dito sa Barangay Ginebra para masubukan kung kaya pa niya. Kung sa bagay, hindi naman makasasama kung susubukan ng Ginebra na makuha si Terence Romeo dahil alam natin mahusay din niya na scorer. Kaya magiging matindi ito para dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali nga na makuha nila itong si Terence Romeo. At yan talaga nga abangan natin. Kaya dito natin makikita talaga na itong si Terence Romeo ay magiging isa sa mga tinatawag natin na key players ng Ginebra kung matutuloy ito. Sakasakali dito talaga natin masasabi na itong Barangay Ginebra magiging maganda kalalabasan dahil una medyo magaan nga yung schedule nila at yung posibilidad na si Terence Romeo ay sumali na dito sa Gene Kings. Kaya sa tingin ko kung yan ay matutuloy, magiging isa itong Ginebra sa pinaka-exciting na teams dahil kung magsasama itong si Terence Romeo. Plus, idadagdag pa natin itong si RJ Abarrientos. Aba, good news talaga yan para dito sa Barangay Ginebra at yan naman talagang inaabangan ng marami. Yung parang exciting at mabilis na lineup nitong si Coach Tim Cone. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascariñas, si Mon de Guzman, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju at lahat ng mga viewers natin na nanonood araw-araw.